Kwento ito na naibahagi lang sa amin ng amo ko. Ako nga pala si Patrick. Nagtatrabaho ako bilang family driver. Kasama ako ng amo kong negosyante sa mga biyahe nila, kahit sa ibang bansa. Pero itong kwentong ito ay nangyari noong bago pa man ako makapasok sa kanila. Mahilig magbiyahe si Sir. Nalibot na nga yata niya ang buong mundo, maliban syempre sa mga bansang hindi open sa lahat. Marami na siyang nakakatakot na karanasan sa iba't ibang bansa. At isa raw sa hindi niya malilimutan ay yung trip niya sa India. Hindi ko na maalala yung lugar na sinasabi ni Sir. Malayo raw yung biyahe at since wala siyang dalang sasakyan, ay tren ang naging transportation niya papunta roon sa isang lugar na nakita lang niya sa magazine sa hotel na tinutuluyan niya. Hindi raw expected ni Sir na matagal pala siyang magbabiyahe papunta sa destinasyon niya. Mabuti na lang daw at may katabing hotel yung train station na hinintuan niya. Since hapon na raw, ay naisipan niyang doon na magpalipas ng magdamag sa hotel at kinabukasan na lang uli magbiyahe. Pagpasok daw ni Sir sa hotel, ay may kasabay siyang isang puti at isang Indiano. Napansin daw agad niya yung Indiano kasi nasa unahan niya lang, tapos biglang tumigil at hinaplos yung braso. Tinanong daw noong puti kung ano ang problema. Ang sabi raw noong Indiano ay hindi maganda ang vibes niya doon sa hotel. English yung usapan nila, kaya naiintindihan ni Sir. Sinabihan pa daw ni Sir yung Indiano kasi nasa unahan pa rin at hindi kumikilos. Nagsorry naman daw sa kanya at gumilid na. Pero naririnig pa rin daw niya yung usapan. Sinabi raw noong Indiano na lumipat na lang sila ng hotel kasi may pakiramdam daw ito na may mga kaluluwa doon. Umalis nga yung dalawa. Si Sir naman susunod na raw sana kasi iniisip niya na mas may alam yung Indiano sa lugar na yon kasi nga lokal. Kinabahan din daw siya kasi syempre dayuhan siya ron. Wala siyang alam sa mga kababalaghan sa India. Ang kaso raw ay napansin na siya noong receptionist kaya nahiya na raw siyang lumabas. Nag-check-in na nga si Sir at nagpa-room service ng hapunan niya. Napasarap daw siya ng kain kaya nakatulog agad. Bandang 11 daw ay nakadama siya ng ginaw. Nagising si Sir at noong sinubukan niyang bumangon para magpalit ng pangtaas ay umikot ang paningin niya. Sobrang sakit daw ng ulo niya at hindi siya makamulat dahil kapag didilat siya ay umiikot yung paligid. Nanatili na lang daw siyang nakahiga at nagdasal na sana ay mawala na ang sakit ng ulo niya. Sana raw ay wag nang lumala kasi wala siyang ibang kasama doon sa hotel. Nakapikit lang daw si Sir nang may marinig na tumatawag sa pangalan niya. Parang bumubulong lang daw at paulit-ulit na tipong nagmamadali pa. Sa pandinig daw ni Sir ay parang boses ng asawa niya. Nalito raw siya kasi siya lang ang nasa India kaya paanong makakarating agad doon yung asawa niya at papasok pa sa hotel kung nasaan siya. Naisip daw niya na nagdedeliryo na siya dahil nga sa sakit ng ulo at ginaw. Tinatangkaso raw yata siya. Nakatulog din naman daw siya noon dahil nga sa sobrang sakit ng ulo. Kinaumagahan ay pinilit niyang makabangon at nagpa-room service ng almusal. Naisip niya na kailangan niyang magpa-admit sa ospital. Pagkatapos kumain ay nag-check out din siya agad. Parang magic daw na noong pagtapak niya palabas ng hotel ay unti-unting gumaang ang pakiramdam niya. Nawala yung sakit ng ulo at ginaw. Halos takbuhin na raw ni Sir yung train station kasi gusto na niyang makalayo roon sa hotel. Naalala raw niya kasi yung sinabi noong Indiano na may mga kaluluwa itong nararamdaman doon sa hotel. Nung marating ni Sir yung destination niya ay may nakausap siyang lokal at nabanggit niya yung tungkol sa naranasan niya. Sabi raw noong lokal ay tama lang ang ginawa niya na hindi pagpansin doon sa tumatawag sa pangalan niya. Posible raw na mga kaluluwa yon at hindi talaga dapat lingunin o sagutin kapag tinatawag ka nila.
Pero hindi na raw sinabi sa kanya kung bakit.